Isang linggo pagkatapos ko ma-discharge sa hospital, ay bumalik ulit kami para naman bayaran yung bills namin. Tapos kinabukasan, ay kumain po kami ng ramen. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. 8:40 ng umaga, ay hinatid namin si Kenshin dito sa school. Buti na lang, ay day off ngayon ng asawa ko, kaya pwede niya kaming ihatid ni Kenshin. Natapos ng ilang minutong pagdadrive, nakarating na kami dito sa school at hinatid ko na po tong anak ko. Pagkatapos nga pala namin ihatid si Kenshin sa school, ay nandito kami sa supermarket. Habang namimili sila, ako naman tumitingin ako ng mga halaman. Pagkatapos namin maihatid si Kenshi, dumiretso po kami dito sa supermarket para naman mag-grocery. Sama nga rin pala natin si mother-in-law, bali sinundo po namin siya kanina. At habang namimili sila, ako naman ay tumitingin ng mga halaman. Alam niyo po, napakahilig ko sa halaman. Iba yung relax na binibigay sa akin kapag nag-aalaga ako ng ganito. Pagkatapos mamili ni mother-in-law tsaka ni Hapon, ay nagbayad na sila sa counter. Pauwi na sana kami, kaso nga lang, meron ako nakita dito maliliit na snowman. Bibili tayo ng 5 piraso. Sa halagang 100 yen o 38 pesos, meron ka ng maliliit na cute na snowman. Saktong-sakto, bare months na at malapit na rin mag-Christmas. Mga auntie, time check nga po pala 3:00 ng hapon. So, andito po kami ngayon sa station ng train. Bali, pumunta po yung biyanan ko tsaka yung asawa ko kasi bibili sila ng ticket. Na po kasi yung mga biyanan ko sa bahay nila mga auntie sa Yokosuka. Tatanong sila kung magkano yung ticket papuntang Shinjuku. 3:00 ng hapon, pagkatapos namin sunduin si Kenshin sa school, diretso kami dito sa station dahil titingin si Hapon at saka si mother-in-law kung magkano yung ticket papuntang Shinjuku. Uuwi na po kasi mga binan kong Hapon dun sa mismong bahay nila. Siguro may magtatanong sa inyo kung bakit sila uuwi. Dahil malamig na po dito sa amin, ang gusto ng mga binan ko ay dun muna sila sa kanila. Mas malamig po kasi dito sa Nagano kumpara sa Kanagawa Ken. Hindi ko rin alam kung kailan ulit sila babalik. Pagka-uwi nga pala namin ng bahay, pinakita ko kaagad kay Kenshin yung binili kong snowman. Nakakatuwa dahil meron din palang ilaw itong mga nabili kong snowman. 4:30 naman ng hapon ay pupunta kami ng hospital. Kada linggo nga po pala ay meron akong check-up. Ngayong araw din natin babayaran yung bills namin. Yes po mga auntie, isang linggo na pong nakakalipas pagkatapos kong ma-discharge. Ay ngayon lang po namin mababayaran yung bills namin. Ang galing no, pwede pala yun dito sa Japan. Pwede ka nilang pauwiin kahit hindi ka muna magbayad. Habang naghihintay, ay pinatimbang ko muna si Kenshi. Sa 20 kilos nga po itong anak ko, bumibigat na siya mga auntie. Pagkatapos ko magpa-check-up at pinakita yung sugat ko, ay dumiretso na kami dito sa counter o naman bayaran yung bilis namin nung naoperahan ako. Dahil merong insurance, kaya nasa 10 lapad yung babayaran namin. Kung sa peso ay nasa mahigit 41,000 pesos. Kung napanood nyo po yung dating mini vlog ko, kapag walang insurance, ang babayaran po talaga namin ay nasa 80 kalapad. Dahil meron akong kinikita dito sa pagba-vlog, kaya nag-share po ako sa asawa ko ng pambayad. Alam nyo po, ako po kasi yung tipo ng asawa na ayoko maging madamot sa asawa ko. Hindi siya madamot sa akin, kaya hindi ko rin siya pinagdadamutan. Pero syempre sa aming mag-asawa, pera niya ay pera naming lahat. Pero yung pera ko ay pera ko lang mga auntie. Hindi po niya alam kung magkano na yung savings ko. Pagkatapos namin sa hospital, dumiretso kami dito sa Abe. Tamang tingin nga lang po kami dito mga auntie at ito yung nagustuhan ko. Bilhin nga daw ito ng Uncle yung Hapon para sa akin. Di ba nagsingpot nila kay ko? Huwag talaga maibagak kanya na auntie. Fast forward, kinabukasan naman po ay nagbiyahe kami papunta ng station. Bali, sasamahan nga po namin yung mga binan kong Hapon na bumili ng ticket papunta ng Shinjuku. Dati kapag umuwi yung mga binan kong Hapon, ay nahatid namin sila dun sa mismong bahay nila. Dahil kaka-opera ko pa lang, bawal pa tayo magbiyahe-biyahe ng malayo, kaya hindi namin sila masasamahan. Tapos si Hapon naman ay wala din siyang day off. Nakabilib nga po mga auntie, kasi kahit na may edad na sila, ay marunong pa silang magbiyahe. Mula dito sa Nagano hanggang Tokyo ay nasa 3 hanggang 4 na oras yung biyahe. Tapos pagbaba nila ng Shinjuku, isasakay ulit sila ng train at magbiyahe ng 1 oras. So ito na nga po, pagkatapos namin bumili ng ticket, dumiretso po kami dito sa restaurant para naman kumain ng ramen. Dumating kaagad tong in-order namin na chili garlic shrimp. Pagkatapos naman ng ilang minuto, dumating na po tong in-order ko na ramen. Kalimutan ko na po kung anong tawag dito mga auntie, pero napakasarap po ng ramen na to. Parehas kami ng in-order ni Uncle yung Hapon. Tapos ito naman yung kay father-in-law. Bale, andito nga pala kami sa Chinese restaurant. Kenshin ko. Habang kumakain kami, si Kenshin naman po ay bising maglaro. Nagalit nga ako sa kanya dahil napakahirap niyang tawagin.
Bago kami umalis, ay niligpit ni Kenshi yung laruan na ginamit niya. Alam niyo po, habang nasa labas kami kanina, ay grabe napakalamig mga auntie. Minsan kapag ganitong winter, nakakatamad lumabas. Forward na po tayo pagka-uwi namin dito sa bahay. Nagtimpla ko itong mga binan kong hapon ng mainit na tea. Kanina nga pala, pagkatapos namin kumain ng ramen, punta po kami ng supermarket para mag-grocery. Magluluto nga po si Uncle yung hapon ng Odette. Heto, nagbabalat ako dito ng labanos. Inuna niyang niluto yung karne, tapos nilagay ko na din yung labanos. Tapos mamaya, ay sunod-sunod niya nang ilalagay yung mga ricados. Ito na nga po mga auntie, pagkatapos po ng ilang minuto, tapos na po magluto si Uncle yung hapon ng Odette. Saktong-sakto ito sa malamig na panahon. Minasang, itadakimasu. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and bye bye, see you. Thank you. ありがとう。